Sa kanyang 78 taon sa mundo, inakala ni Mang Alberto, isang kagalang-galang na retiradong ininyero na nasubok na niya ang lahat ng klase ng tibay. Ngunit nang kailanganin niyang sumailalim sa isang malaking operasyon sa balakang, ang pinakamabigat na pagsubok ay hindi pala sa kanyang katawan. Binigyan niya ang kanyang 3 anak ng 6 na linggo, isang buong 42 araw, upang samahan siya. Ngunit sa loob ng 13 araw niya sa ospital, ang silyang katabi ng kanyang kama ay nanatiling walang laman. Ang isa ay tumawag para kumustahin ang halaga ng kanilang lupa at ang bunso para humingi ng 15,000 piso para sa upa. Hanggang sa siya'y nakauwi mag-isa at gumawa ng isang tahimik na tawag sa telepono, hindi sa kanyang mga anak, kundi sa kanyang abogado. Ang isang desisyong iyon na ginawa sa katahimikan ng kanyang tahanan, ang magbabago sa kapalaran ng lahat. Sa buong buhay ko, ang lahat ay tungkol sa mga numero, sa mga sukat at sa tibay. Ako si Alberto Walker, isang inhinyero sa loob ng 40 taon. Ang trabaho ko ay siguraduhin na ang mga gusali at tulay ay kayang tiisin ang anumang bigat, anumang pagsubok. Sanay akong magplano, magkalkula at umasa sa mga bagay na sigurado. Nakapagpalit na ako ng 2 makina, ng pampasaherong jeep, nakapag-ayos ng bubong na tinangay ng bagyo, at nakapagpatayo ng kusinang gawa sa matibay na narra. Hindi ko inakala na ang sarili kong balakang ang susunod. Sa edad na 78, sinabi sa akin ng doktor, isang batang lalaki, na ang pangalan ay Dr. Leonard, na ang hip replacement surgery ay isang routine procedure na lang daw ngayon. Pangkaraniwan na lang po ito, Lolo, sabi niya nang may ngiti. Ang dali sabihin kapag hindi ang katawan mo ang nasa ilalim ng kutsilyo, tumango lang ako. Sa loob ng 78 taon, ito na yata ang pinakamagaling kong talento, ang tumango at ngumiti kahit na iba ang sinasabi ng puso ko. At heto na naman ako, ito ang kwento ko. Umupo kayo ng maayos, mga apo, dahil medyo mahaba-haba ito. Kung maaari, i-comment ninyo sa ibaba kung taga saan kayo nanonood, ay like nyo na rin at mag-subscribe. Maniwala kayo sa akin, may matututunan kayo dito. Ako si Alberto, at bilang isang inhinyero, alam ko kung hanggang saan lang ang kayang dalhin ng isang istruktura bago ito bumigay. Ang hindi ko lang inasahan ay kailangan ko palang gamitin ang kalkulasyong iyon sa sarili kong mga anak. 6 na linggo bago ang aking operasyon, sinabihan ko na silang 3. Tandaan niyo sana ang numerong iyan, 6 na linggo. Hindi 6 na oras, hindi 6 na araw, 42 buong araw, sapat na panahon para bilugan ng isang petsa sa kalendaryo, sapat na panahon para maghanap ng mag-aalaga sa mga bata, para magpaalam sa trabaho kahit kalahating araw lang. Sapat na panahon para bumiyahe mula Maynila papunta dito sa amin sa Batangas para lang samahan ng kanilang ama bago siya tuluyang patulugin ng anestehiya. Ang isang ama sa edad na 78 ay haharap sa isang malaking operasyon. Pero ang tanong, sa loob ng 42 araw na iyon, may darating kaya? Iyan ang naging tahimik na pagsubok. Isang pagsusulit na hindi ko sinabi sa kanila na ibinibigay ko pala. At ang mga resulta, iyon ang simula ng lahat. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung ano ang ginawa ng bawat isa sa kanila sa loob ng 42 araw na iyon. Ang bawat tawag, ang bawat mensahe, para sa isang inhinyero, ang mga ito ay datos. Mga ebidensyang unti-unting nagpapakita ng mga salamat sa isang istrukturang akala ko ay matibay. Si Raymond ang panganay ko. Tumawag siya isang Martes ng gabi. Rinig na rinig ko ang ingay ng telebisyon. Sa likuran niya, siguro ay basketball. At alam mo yung pakiramdam kapag kausap mo ang isang tao pero alam mong hindi buo ang atensyon niya sa'yo? Ganoon. Ramdam kong nag-scroll siya sa kanyang cellphone habang kami ay nag-uusap. Dad, huwag po kayong mag-alala, sabi niya. Pupunta po kaming lahat diyan, promise po yan. Isang pangako.
Ngunit pagkatapos noon, bigla niyang iniba ang usapan. Sa isang paraan na tila nagkataon lang, ngunit alam kong hindi. Dad, sabi niya, by the way po, may nakausap na po ba kayo tungkol sa halaga ng lupa natin dyan sa may Sycamore Lane? Curious lang po, para lang may idea tayo. Para lang may idea, si Bella naman ang pangalawa ay nagpadala ng isang voice message. 4 na minuto at 22 segundo. Alam ko ang eksaktong haba dahil pinakinggan ko ito ng 3 beses. Hindi dahil nakakaantig ito, kundi dahil umaasa akong may maririnig akong isang konkretong plano. Puno iyon ng paghingi ng paumanhin. Pasensya na po, Dad, puno ng mga dahilan. Sobrang busy po talaga sa trabaho. Si David po kasi may biglaang business trip. Ang mga bata may school project at puno ng mga salitang lumilipad sa hangin. Hahanap po talaga ako ng paraan. Pupunta po ako. Sigurado po yan, Dad. 4 na beses niyang sinabi ang mga salitang, "Siyempre naman po, Dad." Sa loob ng 4 na minuto, katumbas yon ng isang siyempre bawat minuto. Isang bagong record sa tingin ko ng sinseridad na walang laman. At pagkatapos, si Nora. Ang bunso ko. Tumawag siya isang Miyerkules ng hapon, 3 linggo bago ang operasyon. Nasa kusina ako noon, gumagawa ng sandwich. Nang makita ko ang pangalan niya sa screen ng telepono, may naramdaman akong konting kislap ng saya. Yun bang pakiramdam kapag nakikita mo ang isang bagay na mahal mo kahit na paulit-ulit ka na nitong binigo? Sinagot ko agad, kinumusta niya ako. Sinabi kong kinakabahan ako pero handa na. Sabi niya, mabuti raw. At pagkatapos, tumahimik siya sandali. Isang partikular na uri ng katahimikan na kabisado ko na mula pa nung 19 anyos siya. Dad, sabi niya, actually po, may konting problema. Kinapos po kasi ako sa renta ngayon. Baka po, pwede niyo akong tulungan? Siya ay 30 taong gulang na. Sumagot ako, oo naman anak, syempre. Dahil ako ang kanyang ama at sa buong buhay ko, hindi ako natutong humindi. Habang kausap ko pa siya, inilipat ko na agad ang 15,000 piso mula sa aking telepono. Salamat po, Dad. Napagaling po kayo, sabi niya, at ibinaba na ang telepono. Walang tanong kung kailan ang operasyon, walang tanong kung sino ang kasama ko. Ang tanging narinig ko ay, salamat at pagaling ka. At pagkatapos noon, katahimikan. Gusto kong huminto muna tayo rito at ikwento sa inyo ang umaga ng aking operasyon. Ito ay mahalaga. At hindi ko pa ito na ikukwento kaninuman. Nagising ako ng 5:15 ng umaga sa aking bahay sa Sycamore Lane. Tahimik ang bahay. Iyon bang uri ng katahimikan ng isang malaking bahay na isa lang ang nakatira? Hindi mapayapa, hindi masaya, kundi isang katahimikan na may hugis. Isang paghihintay. Nagtimpla ako ng kape na hindi ko naman pwedeng inumin. Umupo ako sa aking paboritong silya sa tabi ng bintana. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa likod ng mga puno. Nilililok ang lahat sa manipis na ginintuang liwanag ng isang umaga sa Oktubre. Sariwa ang hangin. At umupo lang ako doon. Naisip ko, kung sakaling may mangyaring masama ngayon, ang huling usapan ko sa aking bunso ay tungkol sa paghingi niya ng pera para sa renta. Matagal kong pinag-isipan iyon. Pagkatapos, nag-order ako ng ride papuntang ospital gamit ang aking telepono. Nag-check-in ako. Inabot ko ang aking cellphone sa isang nurse na ang pangalan ay Gloria para hawakan habang ako ay nasa operasyon. 13 araw nila akong pinigil doon. Ang paggaling mula sa hip replacement ay hindi biro. Ano man ang sabihin ni Dr. Leonard at ng kanyang walang katapusang pagiging kalmado. May kirot na dumarating sa gabi, tulad ng isang hindi inaasahang bisita. May kahihiyan ng paggamit ng walker, ng bedpan, ng paghingi ng tulong sa mga bagay na ginagawa ko ng mag-isa mula pa noong 2 taong gulang ako. At may isang uri ng kalungkutan na tanging sa loob lang ng silid ng ospital matatagpuan. Hindi ito ang kalungkutan ng pag-iisa na matagal ko nang natutunan tanggapin.
Ito ay ang kalungkutan ng pagiging napapalibutan ng mga ingay ng makina, ng nakakasilaw na fluorescent light, ng malalayong tunog ng mga pamilya ng ibang pasyente, at wala namang nakaupo sa silya sa tabi ng iyong kama. Ang silyang iyon, tinitigan ko ito araw-araw, kulay asul na vinyl, medyo tabingi ang kaliwang paa kaya bahagya itong nakatagilid. Minemorya ko ang silyang iyon, tulad ng pagmememorya mo sa isang peklat, isang marka. 2 araw matapos ang operasyon at pagkatapos sa 5 araw, tumawag si Raymond. Sa 2 araw, kinumusta niya ako. Sa 5 araw, tinanong niya kung may maayos ba akong filing system para sa aking mga financial documents. Para makapag-organisa na rin po kayo, Dad, sabi niya, huwag naman pong magmadali. Sinabi ko sa kanya na perpektong organisado ang lahat ng aking dokumento. 40 taon akong naging inhinyero. Bawat dokumento na hawak ko ay may label, may petsa, at nakaayos sa isang kabinet sa aking study room. Si Bella tumawag araw-araw, mula unang araw hanggang 6 na araw. Mukha itong pagiging masigasig, di ba? Hanggang sa maintindihan mo na ang bawat tawag ay tumatagal lang ng 4 na minuto. At halos puro dahilan lang yon kung bakit hindi pa siya nakakapunta at mga pangako kung kailan siya makakapunta. Ang mga dahilan niya ay malikhain. Aminado ako diyan, trapik, stomach bug na hindi naman stomach bug. Isang play sa eskwela ng mga bata na rehearsal lang pala, hindi ang mismong play. Isang deadline sa trabaho na biglang nagbago. Napakaraming dahilan. Sa 7 araw, tumawag siya at sinabing sigurado na siyang darating sa 9 na araw. Sa 9 na araw, hindi siya dumating. Nagpadala siya ng text message. Dad, I'm so sorry. Something came up. I'll explain everything. Love you. Binasa ko ang text na yon, inilapag ko ang aking cellphone sa asul na bedside table. Tinitigan ko ang asul na vinyl na silya. At naramdaman ko ang isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi ito dramatiko. Walang luha o galit. Wala sa mga emosyon na inaasahan mo, kundi tahimik. Tulad ng pagdami ng lamat sa isang pundasyon. Mabagal, sigurado at permanente. Si Nora hindi na tumawag kahit minsan pagkatapos niyang matanggap ang pera. Sa 7 araw ko sa ospital, si Gloria, isang nurse na nasa kalagitnaan ng 50 anyos na may mahusay na pagiging mainit ang loob dahil sa kanyang karanasan sa iba't ibang uri ng tao, ay pumasok upang kumuha ng aking vital signs. Nakita niya akong nagbabasa ng libro, sumulyap siya sa bakanteng silya, tumingin siya sa akin. May pamilya po ba kayo, Mang Alberto? At tanong niya, napakalamig ng kanyang boses. Opo, sagot ko. Ngumiti ako habang sinasabi iyon. Tumango siya ng dahan-dahan. Iyon bang tango ng mga taong nakakaintindi ng isang bagay na hindi mo sinabi? Tinapos niya ang pagkuha ng aking blood pressure. Bago siya umalis, pinisil niya ang kamay ko, 1 beses lang, at sinabi, pindutin niyo lang po ang call button anumang oras. Ang pisil na yon. Iniisip ko ang pisil na iyon araw-araw simula noon. 13 araw. Mahaba-haba rin pala ang 13 araw, lalo na kung ikaw lang mag-isa sa isang silid na puno ng mga tunog ng paggaling ng iba. Ang bawat pagbisita mula kay Dr. Leonard, ang bawat pag-check ng mga vital signs ni Gloria ay tila nagiging palamuti na lamang sa isang malaking kawalan. Ang tunay na kwento ay nangyayari sa katahimikan sa mga sandaling nakatingin lang ako sa kisame o sa bakanting silya. Si Raymond, ang panganay ko, ay tumawag muli sa 2 araw at sa 5 araw ng aking pamamalagi doon. Sa 2 araw, tinanong niya kung kumusta na ako. Okay naman, sabi ko. Sa 5 araw, iba na ang tanong niya. Dad, sabi niya, ang boses ay tila nag-iisip ng malalim. Napag-isipan niyo na po ba kung paano niyo aayusin ang inyong mga financial documents? Baka po maganda na ring maging organisado na kayo sa mga bagay na iyan, Dad.
Wala naman pong pagmamadali. Niyukom ko ang aking mga kamay. Alam kong organisado ang lahat. Bilang inhinyero, ang mga dokumento ko ay parang blueprint. Bawat isa ay may tamang label, may tamang petsa, at nakaayos sa pinakamalinis na paraan sa aking study. Wala akong kailangang ayusin pa. Ngunit ang tanong niya, ang bigat nito ay hindi tungkol sa organisasyon. Ito ay tungkol sa kung ano ang nasa isip niya habang ako ay naririto, nakaratay. Si Bella naman ang aking pangalawang anak. Siya ang mas masigasig sa unang tingin. Tumawag siya araw-araw, mula unang araw hanggang ika-6 na araw. Mukhang maalaga, hindi ba? Ngunit kapag naririnig mo ang kanyang boses, ang mga tawag niya ay tila mga maliliit na bombilya na biglang namamatay. Mga 4 na minutong kwento, mga dahilan, mga pagpapaliwanag kung bakit hindi pa siya makapunta. Dad, hindi ko talaga kaya, sabi niya minsan. Ang boses ay puno ng pag-aalala o pagpapanggap lang na pag-aalala. May sakit kasi yung isa sa mga bata, tapos si David nagkasakit din. Ang mga dahilan ay palaging pabago-bago, malikhain at nakakapagod. Isang araw, sinabi niya, Dad, sa ika-9 na araw sigurado na ako, makakapunta na ako diyan. Naisip ko, sige na nga, isang araw na lang. Ngunit sa ika-9 na araw, hindi siya dumating. Isang text message ang dumating. Dad, I'm so sorry. Something came up. I'll explain everything. Love you. Binasa ko ang text. Pagkatapos, maingat kong inilapag ang aking cellphone sa mesa sa tabi ng aking higaan. Napatingin ako sa bakanting silya, ang kulay asul na vinyl. Nakatagilid pa rin ang kaliwang paa. At doon sa sandaling iyon, naramdaman ko, hindi ito isang malakas na sigaw, hindi ito isang biglaang pagsabog ng galit. Ito ay isang paggalaw, mabagal, tulad ng pag-alog ng lupa bago ang isang lindol. Parang ang pundasyon ng aking buhay, ang akala kong matibay at hindi matinag, ay nagsimulang gumalaw, unti-unti. Sigurado. Sa mga sandaling yon, alam ko na, walang babalik sa dati, ang akala kong matatag na istruktura ng aking pagiging ama, ng aking pamilya, ay may malalim na lamat na. At ang lamat na yon, sa gabing yon, ay naging permanente na. Sa wakas, dumating na ang araw ng aking paglabas sa ospital. 13 araw, mahabang panahon para sa isang simpleng pagpapalit ng balakang. Ngunit mas mahaba pa pala ito para sa isang puso na umaasang may darating. Si Dr. Leonard, sa kanyang mapayapang paraan, ang nagpirma sa aking discharge papers. Excellent recovery, sabi niya habang nakikipagkamay. Sinamahan ako ng isang volunteer patungo sa labas sa isang wheelchair. Hospital policy, sabi nila. Nakakatuwa at nakakatawa na rin. Sa labas, sa gilid ng kalsada, tinawagan ko ang isang Uber gamit ang aking telepono. Ang driver, isang binata, na ang pangalan ay Tyler, ay nagtanong kung naging maganda ba ang aking pananatili. It's a hospital, sabi ko na lang. Tumawa siya. Ang biyahe pabalik sa Sycamore Lane na tumagal ng mga 20 minuto ay tahimik, isang komportabling katahimikan. Ang pinakamagandang uri ng katahimikan, iyong pinili mong damhin. Tinulungan niya akong ibaba ang aking maliit na bag pagdating sa aking pinto. Nagpasalamat ako. Tumango lang siya, iyon bang tango ng mga binata na hindi sigurado sa kanilang nakikita, ngunit ramdam nila na may kakaiba. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Tumayo ako sa sarili kong pinto sa loob ng isang sandali bago pumasok. Hindi ko alam kung bakit, sumasakit ang aking balakang. Mayroon akong walker. Mayroon akong discharge sheet. Mayroon akong maliit na bag ng gamot na nasa puting paper bag. Walang lohikal na dahilan para tumayo doon sa aking sariling porch, na parang isang bisita na naghihintay na buksan ang pinto. Ngunit tumayo ako doon. Sa loob ng isang sandali, tinitigan ko ang pintong ako mismo ang nagkabit noong 1989. Ang hawakan na tansong 2 beses ko nang pinalitan. Ang maliit na lamat sa itaas na kaliwang panel na lagi kong gustong ayusin ngunit hindi ko nagagawa. Pumasok ako.
Ang bahay ay eksaktong tulad ng iniwan ko 13 araw na ang nakakaraan. Tunog ng simple, di ba? Ngunit hindi ito simple. Kapag nakatira kang mag-isa at umalis ka ng 13 araw at bumalik ka at ang bahay ay eksaktong tulad ng iniwan mo, ibig sabihin, walang dumating. Walang dumating para diligan ang halaman sa bintana ng kusina. Walang dumating para kunin ang mga sulat na naipon sa mailbox. Walang dumating para lang umupo sa espasyong kinagisnan mong tinatawag mong tahanan. Walang dumating. Ibinabako ang aking bag. Dahan-dahan akong gumalaw sa kusina. Ang kilos na parang ang iyong katawan ay dumaan sa isang mabigat na pagsubok at sinusubukan pa ring makipagkasundo sa mga kondisyon ng paggaling. Nagtimpla ako ng tubig sa takure. Inilagay ko ito sa kalan. Tumayo ako sa bintana ng kusina at tumingin sa aking likod bahay. Ang mga rosas sa tabi ng pader sa timog, ang puno ng oak, ang kahoy na bangko na ako mismo ang gumawa 20 taon na ang nakakaraan na nakaligtas sa bawat taglamig ng Kentucky. Lahat ay eksaktong tulad ng iniwan ko. Naisip ko ang asul na vinyl na silya sa room 114. Ang pagkakaupo nito araw-araw nakatagilid sa kaliwang paa, naghihintay para sa isang taong hindi dumating. Naisip ko ang tanong ni Gloria, ang ngiti na nagkakahalaga sa akin ng isang bagay na hindi ko pa lubos na matukoy. Naisip ko ang boses ni Nora sa telepono. Salamat, Dad. Pagaling ka. At ang partikular na katahimikan na sumunod. Naisip ko kung ano ang ibig sabihin ng magmahal ng tao. Minahal ko ang aking mga anak tulad ng pagbuo ko ng mga bagay, maingat, gamit ang tamang materyales. May pagtuon sa kung ano ang tatagal. Hindi dahil may nanonood, hindi dahil may kapalit. Dahil ang pagmamahal ay hindi isang transaksyon. Hindi ito isang palabas na ginagawa mo kapag mataas na ang nakataya. Gumawa ako ng aking tsaa. Dahan-dahan ko itong dinala sa aking silya sa tabi ng bintana. Ang silyang inuupuan ko na sa loob ng 30 taon. Ang may kupas na braso sa kanan kung saan laging nakapatong ang aking siko. Umupo ako. Ang liwanag ng hapon ay dumadaloy mula sa bintana, pahalang tulad ng nangyayari tuwing Oktubre. Manipis, ginintuan at may bahid ng kalungkutan. Umupo lang ako roon. Sa loob ng mahabang sandali, ang bahay ay tahimik sa paligid ko. Hindi ang tahimik ng isang linggo ng umaga. Hindi ang komportableng katahimikan ng isang taong nag-e-enjoy sa sarili niyang kumpanya. Ang iba pang uri ng katahimikan, ang uri na may hugis. May 13 araw ako para maintindihan ang ilang bagay tungkol sa aking buhay. Inubos ko ang aking tsaa. Inilapag ko ang tasa sa side table at pagkatapos, kinuha ko ang telepono. Hindi para tawagan si Raymond, hindi para kay Bella, hindi para kay Nora. Tinawagan ko si Michael Simmons, ang aking abogado sa loob ng 26 na taon. Oras na para gumawa ng kaunting engineering. Kung matagal na kayong nakikinig sa amin, isang pabor lang, mag-subscribe po kayo. Marami ang nanonood pero hindi nagsusubscribe. Hindi ito gastos sa inyo pero malaki ang ibig sabihin nito sa amin. I-click na rin ang like button habang nagkakatuwaan at mag-iwan ng inyong mga kuro-kuro sa comments. Alam nyo, sa mga inhinyero, hindi kami nagre-react, kami ay sumasagot. May pagkakaiba doon. At ang pagkakaiba na iyon ay napakalaki. Ang reaction ay parang knee-jerk, parang pagsara ng pinto ng malakas, parang sigaw na hindi mo na mababawi. Ang response ay kalkulado. Sinusukat mo ang bigat, tinutukoy mo ang tamang solusyon at bumubuo ka ng naaayon. Si Michael Simmons ang aking abogado sa loob ng 26 na taon. Siya ay isang mapagpasensyang tao, mapagpasensya at tumpak. 2 katangiang lubos kong iginagalang. Dahil sa aking karera bilang inhinyero, napalilibutan ako ng mga taong hindi pareho. Nang tawagan ko siya mula sa aking kusina noong Oktubre na yon, habang dahan-dahan pa rin ang kilos ko dala ang walker, habang masakit pa rin sa mga paraang hindi ko na ikukwento,
Nakinig siya nang hindi sumasali sa loob ng 11 minuto, habang ikinukwento ko sa kanya ang aking kailangan. Nang matapos ako, tahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, "Alberto, sigurado ka ba?" Sinabi ko sa kanya, "Sigurado na ako simula pa nung 7 araw. Gagawin ko ang mga dokumento." Sabi niya, nagpasalamat ako, binaba ko ang telepono at uminom ng aking tsaa. Sa labas ng bintana, ang langit ng Kentucky ay nagdidilim na sa ibabaw ng mga puno. Ang mga tunog ng gabi ay nagsisimula ng marinig sa kapitbahayan. Tunog ng paggiling ng lawnmower sa 2 kanto ang layo. Tahol ng aso. Ang malayong tunog ng busina ng freight train. Ordinaryong mga tunog. Ang mga tunog ng isang buhay na nagpapatuloy, nakadepende man o hindi sa kung sino ang dumating. 6 na linggo matapos akong makalabas ng ospital. 6 na linggo kung saan unti-unting naghihilom ang aking balakang, ngunit mas malalim ang sugat na natanggap ng aking puso. Sa panahong iyon, ang aking bahay sa Sycamore Lane ay naging mas tahimik kaysa dati. Ang katahimikan na hindi kapayapaan, kundi isang malalim na pagmumuni-muni. Isang araw, tinawagan ko ang aking 3 anak. Lahat sila. At tinanyaya ko silang maghapunan sa aking tahanan. Nais kong maging malinaw ang aking intensyon noong gabing iyon dahil sa tingin ko mahalaga ang kalinawan. Hindi ako nagpapanggap na mahina, hindi rin ako naglalagay ng patibong, hindi eksakto. Ginagawa ko ang isang bagay na mas pangunahin pa sa 2 iyon. Hinahayaan ko lang silang ipakita sa akin kung sino sila. At pagkatapos, aalalahanin ko iyon, nagluto ako ng cornbread. Mula sa simula tulad ng pagluluto ng kanilang ina noon, hindi ko na idedetalye pa iyon. Ang ilang mga recipe ay mga alaala at sapat na ang pagiging mapagbigay para ibahagi ang akin. Inihanda ko ang hapagkainan gamit ang magagandang placemats. Nagpatugtog ako ng Coltrane, mahina lang, sa stereo. Sa paningin ng lahat, ako ay isang masayahing 78 taong gulang na ama na nagagalak na dumating ang kanyang mga anak. Pero alam ko, sa kalooban ko, na may iba pa akong ginagawa. Para sa isang inhinyero, hindi sapat ang pakiramdam. Kailangan ng katibayan. Kailangan ng datos. At sa pamamagitan ng hapunan na ito, naglalatag ako ng isang entablado para sa koleksyon ng datos na iyon. Nais kong makita sila. Hindi ang mga bersyon na akala ko ay gusto kong makita. Hindi ang mga bersyon na itinuro ko sa kanila na maging, kundi ang kanilang tunay na sarili. Ang sarili na nabuo sa bawat desisyon nila, sa bawat pangako na hindi nila tinupad, sa bawat kilos na nagpakita ng kanilang tunay na pinahahalagahan. Ito ang aking maliit na pagsubok. Hindi ito upang parusahan. Hindi ito upang magtanim ng pagsisisi. Ito ay para lamang makita ang katotohanan at tanggapin ito. Dahil sa pagtatapos ng araw, ang katotohanan tulad ng isang matibay na pundasyon ay ang tanging bagay na tunay na maaasahan. Kaya't naghanda ako, inihanda ko ang lahat, ang pagkain, ang lugar, ang aking sarili. Hinayaan kong ang kapaligiran ang magsalita. Hinayaan kong ang kanilang mga kilos ang magbigay ng mga sagot. Dahil bilang isang inhinyero, alam ko na ang pinakamahalagang pagtuklas ay madalas na nagmumula sa pinakasimpleng obserbasyon. At naghihintay ako. Dumating si Raymond, gaya ng dati, palagi siyang nauuna dahil alam ni Raymond na ang pagiging maaga ay isang pahayag na ng kanyang sarili. Isang pahayag ng pagiging maaasahan, ng dedikasyon, ng pagiging responsable. Pumasok siya sa pinto na may dalang isang bote ng pulang alak. Siguro mga 5,000 piso ang halaga. At ang enerhiya ng isang taong nag-eensayo ng kanyang pagpasok. Yumakap siya sa akin. Hinawakan niya ito ng bahagyang mas matagal kaysa karaniwan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumibot sa sala. Ang crown molding, ang fireplace,
ang mga built-in shelves na ako mismo ang nagkabit noong 1987. Pumasok sa kusina. Ang mga countertops na inayos, ang mga appliances. Pabalik sa sala. Isang mabilis na profesional na pagtatasa na nababalutan ng isang mainit na ngiti. Mukhang maganda ang ayos, Dad, sabi niya. Pareho lang naman ng dati, sagot ko. Alam ko po. Pero maganda talaga. Mukhang pinaghirapan, dugtong niya, hindi makalimutan ang pagtingin sa aking mga gawa. Si Bella naman ay halos nasa tamang oras. Dumating siyang hingal na hingal. May dalang isang peach cobbler na binili sa isang panaderya. Ang kilos ng isang babaeng alam niyang may malaki siyang utang, ngunit umaasa na sapat na ang isang cobbler. Mahaba ang kanyang yakap sa akin. Naramdaman ko ang kanyang ginhawa na natagpuan niya akong nakatayo at gumagana pa. Pagkatapos, umupo siya at sa maingat na pagtatayo ng isang taong naghahanda ng 6 na linggo, nagsimula siyang magpaliwanag tungkol sa ospital. Hindi ko nauulitin ang lahat, hindi ito karapat-dapat sa dignidad ng buong pagkukuwento. Nagkaroon ng mga pagbanggit tungkol sa stomach bug, sa schedule ni David, sa mga school calendar ng mga bata, sa isang problema sa plumbing na sigurado akong hindi naman talaga nangyari. 4 na beses niyang sinabi ang I felt terrible about it. Nakakatuwa kasi ang mga taong talagang nakakaramdam ng sama ng loob ay kadalasang ginagawa ang lahat para hindi na maulit ang mga bagay na iyon. Pinakinggan ko ang bawat salita sa pasensya ng isang taong gumugol ng 40 taon sa pagbabasa ng mga engineering reports. Ibig sabihin, inabsorb ko ang impormasyon ng walang reaksyon. Inayos ko ito ng tumpak at bumuo ako ng sarili kong mga konklusyon ng pribado. Naintindihan ko po kayo, sabi ko sa kanya. Napabuntong hininga siya, inabutan ko siya ng cornbread. At pagkatapos, si Nora, dumating siya huli, 38 minuto pagkatapos ng nakatakdang oras ng hapunan. Taglay ang ekspresyon na ginagamit niya mula pa noong siya ay teenager pa, isang uri ng preemptive boredom na parang ang buhay ay isang waiting room at siya ay laging umaasa na may mas magandang lugar na mapupuntahan. Hinalikan niya ako sa pisngi. Umupo siya. Hindi niya binanggit ang ospital, hindi niya binanggit ang pera. Kinuha niya ang kanyang tinidor at nagtanong kung ano ang nasa niluluto. Sinuri niya ang kanyang cellphone ng 2 beses bago pa matapos ang kalahati ng pagkain. Pinanood ko silang 3 kung paano patuloy na sumusulyap si Raymond sa mga bookshelf, kung paano tumatawa ng bahagya si Bella sa lahat ng sinasabi ko, kung paano kumain si Nora ng may partikular na kasiyahan na parang isang taong walang ideya na siya ay sumasailalim sa isang audition. Pagkatapos ibinaba ko ang aking tinidor. May gusto lang sana akong banggitin, sabi ko, simula nung operasyon. Naisip ko kasi nagbago ang aura sa mesa, bahagyang pag-aayos ng postura, kaunting pagtuon ng atensyon, ngunit ako ay isang inhinyero. Napapansin ko ang mga pagbabago sa load-bearing capacity. Sa edad na 78, patuloy ko, hindi masama ang ayusin ang mga bagay-bagay. Nagtatrabaho ako kasama si Michael sa ilang mga bagay. Tinitiyak lang na nasa tamang lugar na ang lahat kapag dumating na ang panahon. Pagkatapos si Raymond, napakabuti ng kanyang boses. That sounds very sensible, Dad. Of course. That's so responsible, sabi naman ni Bella. Kinuha ko ang aking tinidor. Gusto niyo pa po ba ng cornbread? Ang sumunod na nangyari ay naganap sa mga sumunod na buwan. May mabagal na katiyakan, tulad ng isang bagay na na-engineer ng maayos. Pagkatapos ng hapunan na iyon, isang bagong yugto ang nagsimula. Ito ang tinatawag kong ang pagsasadula ng pagiging anak. Parang isang piyesa ng teatro na may mga aktor na hindi alam na sila ay nagsasadula o baka naman alam nila ngunit itinuloy pa rin. Si Raymond, sa katumpakan ng isang orasan na ginawa sa Switzerland, ay nagsimulang tumawag tuwing linggo, eksaktong 10:00 ng umaga.
Hindi alas 10 at 5, hindi alas 9 at 50, eksakto sa alas 10, tumpak. Tulad ng isang sukat sa engineering, nagtatanong tungkol sa aking kalusugan, sa aking gana kumain, sa aking tulog, sa aking tuhod. Dad, ang balakang niyo po, kumusta na? Oo, Raymond, ang balakang, hip surgery po ang sabi ko. Pagkatapos ng 15 minuto ng tila dedikadong pagganap ng isang mabuting anak, palagi niyang mahahanap ang paraan para natural na mabanggit ang bahay. Dad, napag-isipan niyo na po ba ang tungkol sa reverse mortgage? Nakapag-usap na po ba kayo sa financial advisor kamakailan? Napanatili niyo pa po ba ang bayad sa property taxes? Praktikal na bagay lang po. Pag-iisip lang sa hinaharap, Dad. Si Bella naman, araw-araw Huwebes, ay nagsimulang dumating na may dalang mga groceries, hindi mga bulaklak mula sa gas station at isang kahon ng crackers. Kundi tunay, pinag-isipang groceries, ang brand ng kape na iniinom ko, ang partikular na tinapay na alam niyang gusto ko. Siya ay mainit at matulungin, at isang tunay na kasiya siyang kasama. At habang nakaupo kami sa aking kusina tuwing Huwebes ng hapon, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lungkot, hindi para sa nangyayari ngayon, kundi para sa kung ano sana ang nangyayari noon pa, para sa bersyon ni Bella na maaaring dumating sana noong 3 araw, o 6 o kahit 10 araw. Isang araw lang mula sa 13 araw. At umupo sa asul na vinyl na silya at nandyan lang, yung Bella na may groceries at tunay na atensyon. Nandito lang pala siya palagi. Uminom ako ng kape at nakipagkwentuhan sa kanya tungkol sa mga apo at sa kanyang hardin. At ako naman, gaya ng dati, ay mainit. Si Nora, kahit siya pa, ay nagpadala ng mga maikling text message. Hindi perpekto sa grammar, ngunit mga mensahe. Hey Dad, how are you? At malamig diyan, magpainit ka. At isang beses, naalala ko pa isang litrato ng paglubog ng araw na walang kasamang text. Sa tingin ko, iyon na ang kanyang bersyon ng tula. Sinagot ko silang lahat, gamit ang buong pangungusap, gamit ang tamang bantas, dahil ako ay 78 na, at lumaki ako ng tama. Tumawag sila, bumisita sila, ginawa nila ang pagiging masunurin na dapat ay kusang loob nilang ibinigay, ngunit ngayon ay ibinibigay bilang isang investment. Tinanggap ko ang bawat pagbisita. Nagluto ako, tumawa ako, nagtanong ako tungkol sa kanilang buhay. Hindi ko kailanman binanggit ang ospital, kahit isang beses. Hindi isang maliit na pagbanggit, hindi kahit ang maingat na katahimikan na nagsasabi ng mga bagay na hindi sinabi. Binigyan ko sila ng walang dapat ipagtanggol, walang dapat ipagpaumanhin, walang dapat pag-usapan. Ang nangyari sa ospital ay nangyari na. Pinroseso ko na yon ng mag-isa, gaya ng pagproseso ko sa karamihan ng mga bagay sa aking buhay. Hindi ko kailangan ng kanilang paghingi ng paumanhin, kailangan ko silang maintindihan, at ang pagintindi sa aking karanasan ay mas mabuting nakakamit hindi sa pamamagitan ng usapan, kundi sa pamamagitan ng resulta. Ang resulta ay nakasulat na. Si Michael ang may mga dokumento. Huwebes ng Marso. 5 buwan na ang nakalipas mula nang ako ay maospital. Nakaupo ako sa aking porch dito sa Sycamore Lane. May hawak na tasa ng kape at may partikular na kasiyahan ng isang taong naayos na ang lahat ng kanyang mga bagay-bagay. Ang umaga sa Kentucky ay nagaganap ang ginagawa ng mga umaga sa March. Nagtatalo kung taglamig pa ba o hindi. Ang dogwood sa harapan ay nag-iisip kung mamumukadkad na. Ang batang si Harov, 2 bahay ang layo, ay pilit na sinusubukang paandarin ang isang lawnmower, ngunit hindi nagtatagumpay. Isang kardinal ang dumapo sa rehas ng aking porch sa loob ng 11 segundo. Tinitigan niya ako ng may malayang kawalang interes na tila walang utang na loob ang isang nilalang. Tapos umalis na rin siya. Iniisip ko ang cardinal na iyon nang higit pa sa nararapat. Ang aking balakang ay maayos, mas maayos pa kaysa dati. Magaling ang ginawa ni Dr. Leonard.
Naglalakad ako ng 2 milya bawat umaga ngayon. Mas marami pa ito kaysa bago ang operasyon. Marahil ang buong karanasan ay nagdulot ng mekanikal na kabutihan kahit na ito ay nagpapatibay sa ilang mga estruktural na kahinaan sa ibang bahagi. Lagi akong mas mahusay sa pagpansin ng mga estruktural na kahinaan kaysa sa karamihan ng tao. Iyon ang aking background sa engineering. Nakaraang buwan, nagbigay ako ng donasyon sa foundation ng ospital. Isang partikular na pondo para sa kaginhawaan at pangangalaga ng mga pasyente. Ang uri ng pondong bumibili ng mga kumot na malambot at mas magagandang silya para sa mga silid kung saan naghihintay ang mga tao ng mag-isa. Ginawa ko ito sa pangalan ni Gloria, ang nurse na pumisil sa aking kamay. Hindi ko sinabi kaninuman, hindi ko kailangan. May 3 charity na ngayon sa aking magiging testamento kung saan dati ay ang pangalan ng aking 3 anak ang nakalista. Ang una ay isang organisasyon para sa mga veterano mula sa Louisville. Mga lalaki at babae na tumayo at humawak ng mahigpit noong walang dumating para sa kanila. Ang pangalawa ay isang engineering scholarship sa Western Kentucky University. Dahil naniniwala ako sa pagbuo ng mga bagay na tumatagal. At ang batang isip na may tamang mga kasangkapan ay ang pinakamatibay na istruktura na alam kong kayang punduhan. Ang pangatlo ay isang pondo para sa isang children's hospital. Pinili ko ito dahil ang mga bata ay hindi pinipiling mapunta sa mga kama ng ospital. Ang aking bahay sa Sycamore Lane, 4 na kwarto. Orihinal na hardwood crown molding na ako mismo ang nagkabit noong 1987. Ang mga rosas sa tabi ng timog na pader na namumukadkad mula pa noong 1995. Lahat ito ay mapupunta sa aking estate upang maibenta at ang mga mapagkukunan ay mapupunta sa mga charity na iyon. Alam ito ni Michael. Alam niya na ito simula pa noong Oktubre. Si Michael ay isang mapagpasensya at tumpak na tao at gagawin niya ang lahat ayon sa aking mga detalye. May isa pang dokumento sa file, isang sulat, isang pahina, isinulat ng mano-mano sa aking sulat kamay na pang-draft. Ang maliit, malinis na letra ng isang taong gumugol ng 4 na dekada sa pagtiyak na ang kanyang mga sukat ay mababasa. Ito ay nakadirekta kay Raymond, kay Bella at kay Nora para buksan. Pagkatapos, sasabihin ko sa inyo kung ano ang nakasulat doon. Sa oras na mabasa ninyo ito, nakasulat, magkakaroon kayo ng mga katanungan. Nais kong sagutin ang pinakamahalaga dahil ako ay isang inhinyero sa loob ng 40 taon at naniniwala ako sa tumpak na impormasyon. Nasa ospital ako sa loob ng 13 araw kasunod ng aking hip replacement surgery. Ang operasyon ay noong Oktubre 4. Pinalabas ako noong Oktubre 17. Umuwi ako sakay ng sasakyang in-order ko mula sa aking telepono. Sinabi ko sa inyo ang petsa 6 na linggo bago pa man. Nais kong maging tumpak tungkol doon. 6 na linggo. Hindi ako sumusulat nito nang may galit. Isinusulat ko ito dahil naniniwala akong karapat dapat kayong malaman ang eksaktong load-bearing na dahilan para sa bawat desisyon sa dokumentong ito. Sa engineering, tinatawag natin itong transparency. Sa isang pamilya, sa tingin ko, may iba itong tawag. Itong kapaki-pakinabang ng mga charity, mahal ko kayo. Bahagi iyon ay hindi nagbago, Alberto Walker. Ngayon ay Sabado ng umaga, unang bahagi ng Abril. Nasa aking hardin ako sa Sycamore Lane. Ang mga rosas sa tabi ng timog na pader ay nagsisimula ng bumalik. Bumabalik sila bawat taon na isa sa mga dahilan kung bakit ko sila minamahal. Walang drama, walang anunsyo. Hindi kailangan ng sino man na mapansin sila, basta sila ay bumabalik. Itinanim ko sila noong taon na ang bahay na ito ay naging akin at nalampasan nila ang higit pa sa inaasahan kong malalampasan nila. At malamang malalampasan pa nila ako. Iyon ay hindi malungkot sa tingin ko. Ito ay makatwiran.
Ako ay 78, napalitan ang aking balakang. Umuwi ako sakay ng Uber, binago ko ang aking testamento, nakipaghapunan ako ng pot roast sa aking mga anak ng ilang beses mula noon, at sila ay, sa mga paraan na nananatiling posible para sa kanila, ay mabuting kasama. Iniisip nila na mamanahin nila ang bahay na ito. Ang minana nila ay ang mga Sabado ng umaga kung gusto nila. Minana nila ang cornbread at ang paminsan-minsang tawag sa telepono, at isang ama na sa kabila ng lahat ay nananatiling mainit. Iyon ang mga bagay na naroon. Iyon ang kaya kong ibigay. Ang mga papeles ay nasa departamento na ni Michael. Ang cardinal ay bumalik sa rehas. Baka yun din ang pareho. Malamang hindi. Kahit ano paman, tinitingnan niya ako ng mayroong malayang pagwawalang bahala na iyon. Isang nilalang na walang pasanin ng inaasahan, walang utang na bisita, dumarating at umaalis sa sarili nitong kagustuhan. Iwinawagayway ko ang aking tasa ng kape sa kanya. Magandang umaga, sabi ko. Nananatili siya ng 9 segundo, tapos wala na. Bumalik ako sa aking mga rosas, ang tungkol sa engineering, ang isang bagay na madalas hindi maintindihan ng mga taong hindi naman naging inhinyero, ay ang pinakamahalagang trabaho ay hindi nakikita. Ito ang kalkulasyon bago ang pagbuhos, ang stress test bago ang pagtatayo, ang pagsukat na mukhang walang halaga hanggang ang istruktura ay tumayo sa loob ng 50 taon, at lahat ay nakalimutan na kung bakit. Maayos kong itinayo ang aking bahay, maingat ko itong inalagaan. Pinlano ko ang lahat, dinokumento ko ang lahat, inayos ko ang lahat sa mga nakalabel na folder sa isang kabinet sa aking study room. Kapag dumating na ang panahon, bubuksan ni Michael ang isang file, tatawag ng ilang tao, at ang lahat ay mapupunta kung saan ko ito napagdesisyunan. Noong Oktubre, habang nakaupo ako sa aking kusina na may tasa ng tsaa at walker, at may 13 araw ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga taong pinalaki ko. Sa engineering, tinatawag natin itong sound structure. Ang aking mga anak, Diyos naway mahalin sila, ay tatawag dito ng ibang bagay, ngunit hindi na ako naroroon para marinig iyon. At sa kung paano ako nakaupo dito sa umaga ng Abril, kasama ang aking kape, ang aking mga rosas, at ang multo ng isang kardinal sa aking rehas, iyon ang pinakakaunting bagay na nagbibigay sa akin ng pag-aalala sa napakatagal na panahon. Ang testamento ay nakasulat na, ang mga rosas ay namumukadkad, lahat ay nasa tamang lugar kung saan ito nararapat. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Magandang araw sa inyong lahat.